Alam niyo po, si PBBM, kapag po siya ay nagpupunta sa iba't ibang bansa, like katulad nito, ASEAN Summit, produktibo ang kanyang pagpunta doon. Ang kanya pong pagpunta ay may resulta at meron po tayong mapapalang mga Pilipino. Meron po tayong maasahan na maiuwi niya na mga investment, mga investor, mga tao na magtitiwala sa ating bansa para mamuhunan. Si PBBM, ilang biyahe na ang kanyang nagawa at lahat po ng kanyang biyahe ay may magandang resulta. Hindi katulad nung isa naglalakwat siya para manira. Katulad nito, pumunta si PBBM doon sa Malaysia. Meron siyang bilateral meeting with Cambodia, bilateral meeting with Canada, at meron din po siyang bilateral meeting with Thailand. Alam niyo po, ito yung kagandahan na ang presidente natin ay disente. Kasi kapag ang presidente disente, yan po ay maayos ang pagtingin ng mga iba't ibang leader sa kanya. Hindi po katulad nung panahon ni Digong na ang tingin kay Digong ay isang kriminal, isang mamamatay tao. Yan po ang kagandahan na ang presidente po natin may dignidad. Kahit saan magpunta, siya po ay hinahangaan at siya po ay ginagalang. Akala nyo ba si Digong kapag nagpupunta noon sa ibang bansa, kagalang-galang ang datingan niya? Hindi. Tukmol na tukmol ang tingin ng ibang mga leader kay Digong. Power trip. At hindi po epektibo na presidente dahil nga po wala naman siyang talagang nagawang maganda sa Pilipinas. Kinawawa lamang tayo noong panahon ng pandemya. Sinamantala ni Digong ang pandemya at sinamantala ni Digong ang napakaraming tulong na ibinigay ng iba't ibang nasyon para po maibulsa ang tunay na budget ng ating bansa. Yung mga ayuda, maaring baka na ipamigay talaga yung mga vaccine, PPEs, face mask, mga COVID paraphernalias na bigay ng ibang nasyon noon. Baka nga talagang naipamigay. Pero ang ginawa naman, ito pong budget ng ating bansa, yun naman po ang kinurakot. Kaya po hindi na po katakataka kung ang atin pong presidente noon nagmumukhang tanga lang pag pumupunta sa ibang bansa dahil ang kanyang puhunan ay pananakot at yung kanyang pangbibigla o panggugulat. Sino ba naman presidente ang may matinong kaisipan na siya ay magtatalumpati sa harapan ng mga Chinese official na sasabihin niya na tayo ay gawin na lang probinsya. Magtatalumpati siya at kanyang sasabihin na tinatapos niya na ang pakikipag-ugnayan sa Amerika. Samantalang simula pa noong panahon ng mga Kastila, Amerikano na ang laging nandiyan para ating maging kaagapay. Oo nga at naging kalaban natin sila sa Philippine-American War, pero ang ginawa ng Amerika, sila po ay bumawi sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating bansa. Hindi tayo pinabayaan. Hindi katulad ng mga Tsekwa. Alam niyo yung istorya ni Limahong? Si Limahong gusto tayong sakupin. Buti na lang mayroon pong mga magigiting na bayani noong panahon ng Kastila. Baka kilala nyo baka alam nyo itong lugar na to. Yung pangalan ay Don Galo. Don Galo, lugar sa Maynila yan. Pinangalan yan kay Galo. Siya po ay nakipaglaban kay Limahong. Hindi tayo nasakop ng mga piratang China dahil kay Galo. At ngayon ay dahil nga po sa kanyang katapangan at kanyang kabayanihan, inonor siya ng mga
Castilla at ginawa ang kumbaga binigyan siya ng pangalan na Don Galo. Kaya po nagkaroon tayo ng lugar o nagkaroon tayo ng isang kalye diyan na na sinasabing Don Galo ang pangalan niyan. Ang mga inchik po nakikipagkalakalan lang sa atin. Pero never nila tayong natulungan talaga ng malaking malaki katulad ng mga Amerikano. Kaya po, 'di ba? Ito, katulad nito, merong meeting, bilateral meeting si PBBM with Thailand. Hindi nakakahiya. Ayan ito yung meeting ni PBBM sa sa Malaysia with Thailand. Hindi po nakakahiya na tayo meron pong meeting sa Thailand at tayo po ay tinuturing na kaibigan ng iba't ibang nasyon ngayon kasi nga po disente ang presidente. Hindi walang hiya, hindi katulad nung panahon ni Digong, balitang balita ang pagmumura niya sa Santo Papa, pagmumura niya sa kay Obama, pang-aaway niya sa Prime Minister ng Canada. Ito po yung representative ng Canada, kasama ni PBBM sa isang bilateral meeting. Ayan. 'Di ba? Yan ang maganda. Tayo po ay kinakausap at tinaharap ng mga ibang nasyon dahil nga po tayo ay disente na. Binawi na ni PBBM yung dignidad na sinira netong si Digong. Biruin mo, pupunta ka sa ibang bansa. Katulad nun, pumunta ng Japan. Ano ginawa? Nang halik ng Pilipina doon na may asawa. Diba? Gawain ba yan ng matinong presidente? Hindi. Diba? Kasi yan po ang tatak ni Digong kabastusan. Pagiging authoritarian. Bastos, walang modo. Yan po ang pinapakita ni Digong noong siya ang presidente. Kaya po hindi nakataka-taka na ang ibang bansa po hindi siya pansinin o makipagplastikan lang sa kanya. Wala tayong sa totoo lang nung panahon na si Digong po ang presidente. Pag pumupunta siya sa ibang bansa, maaaring baka wine-welcome siya. Yung siya ay pinapakisamahan. Pero yung sasabihin mo na meron tayong mapapala na si Digong uuwi, may daladalang investment, wala, pledge lang. Pag sinabing pledge, ano pa lang yun, pangako pa lang. Parang pangako yun na made to be broken. Parang pa lang yun, wala pang assurance yun, hindi pa 100% na matutuloy ang proyekto o ang negosyo na dadali nila dito. Wala po kasing dignidad si Digong. Ikaw ba naman, murahin mo Santo Papa, murahin mo ang Panginoon sa mga speech mo on national TV. Mapipick up yan ng international media at masama po yan. Kapag ang isang leader walang Diyos, ang isang leader ay mapusok, arugante, mayabang, akala mo kung sino. Biruin mo, sinabi niya noon, gegerahin daw niya ang Canada. Imagine niyo na, sinabi ni Digong, gegerahin niya ang Canada. Kaya paano makakakuha yan ng respeto sa ibang bansa? Napaka-arugante, ang yabang. Nasaan ngayon si Digong? Bulok sa kulungan, di ba? Bulok na bulok si Digong sa kulungan. Actually ang nangyari, yung sinasabi niyo ako matutokang, si Digong natokang. Si Digong natokang ng ICC. Bulok sa kulungan.
Ah, si PBBM pag pumunta sa ibang bansa, nirerespeto, ginagalang. At talagang kinakamayan siya at kumbaga yung kanyang presensya, honor para sa mga sa mga iba't ibang leader ng bansa. Pero si Digong pag pumunta sa ibang bansa, pag alis ni Digong may mga memes, may laughing stock siya. Yung kanya mga ginagawa, nagte-trending. Ano yung ginagawa niya? Nangahalik ng babae, may asawa. Oh, nambabastos. 'Di ba? Akala mo astig-astig si Digong, hindi. Mukha siyang tukmol doon sa ibang bansa. Si PBBM, karespe-respeto.